Magandang gabi mga katambay at welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula sa pagpapatuloy ng ating nakakatakot na kwento, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para hindi kayo mahuli sa mga kababalaghan na hatid namin dito. Salamat kay Marco na muling nagpadala ng karugtong ng kanyang nakapangingilabot na karanasan. Ngayon, ituloy na natin ang kwento ng Balat na Nilaglag. Part 2, Ang Huling Laban. Balat na Nilaglag, Lihim ng Aswang, Part 2. Nakatitig si Elias sa mata ni Aling Rosa. Hawak nito ang mangkok ng lugaw, ngunit sa ilalim ng maamong ngiti, ramdam niyang may nakatagong galit at gutom. Napuyat ka yata kagabi, Elias? Tanong ni Aling Rosa, ang boses ay malamig na parang humahaplos sa kaluluwa. Hindi agad nakasagot si Elias. Naramdaman niyang dumudulas mula sa kanyang bulsa ang maliit na piraso ng balat na nakuha niya kagabi. Agad niya itong hinawakan, itinatago sa kanyang palad. Napansin ni Aling Rosa ang pagkilos niya, bahagyang kumurba ang mga labi nito, hindi nang ngiti kundi ngisi. Alam ko na ang nakita mo. Ang katotohanan, biglang nagsara ang mga bintana ng bahay kahit walang hangin. Umusok ang paligid at tumindig ang mga balahibo ni Elias. Sa isang iglap, bumalik si Aling Rosa sa kanyang anyong halimaw. Mapula ang mga mata, mahahaba ang kuko, at ang dilay umuusli, pilit inaabot si Elias. Ang balat na iyon, wika ni Aling Rosa, ay buhay ko. Kapag sinira mo yan, mawawala ako. Pero kapag itinago mo lang, hahabulin kita hanggang dulo ng mundo. Parang natuyuan ng dugo si Elias. Totoo pala ang kwento ng matatanda. Ang balat ng aswang ay hindi lang kasuotan. Ito ang mismong koneksyon ng kanilang kaluluwa sa pagiging tao. Kung mawala ito, tuluyan silang magiging halimaw na hindi makapagbalik sa katauhan. Ang paghabol. Tumakbo si Elias palabas ng bahay, dala ang piraso ng balat. Humabol si Aling Rosa, sumisigaw at nagngangalit ang tinig. Isauli mo, kung hindi, papatayin kita. Umaling-awngaw ang sigaw sa buong baryo, ngunit tila walang ibang tao ang nagising. Lahat ng bahay ay tahimik, parang sila lang ang nandito. Mula sa dilim, nagsimula ring lumitaw ang iba pang mga nilalang. Mga aswang na dumadapo sa bubong, mga matang nagliliyab mula sa kakahuyan, at mga aninong naglalakad ng walang ingay. Napagtanto ni Elias, hindi lang si Aling Rosa ang aswang sa baryo. Halos kalahati ng mga taong pinagkakatiwalaan nila ay halimaw rin, ang lihim ng balat. Sa kanyang pagtakbo, naalala ni Elias ang mga kwento ng kanyang lolo. Kapag nahawakan mo ang balat ng aswang, hawak mo rin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit mag-ingat ka, dahil ang balat ay may sariling buhay. Maaari ka nitong lamunin kung mahina ang iyong loob. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang umiinit ang balat sa kanyang kamay. Parang gusto nitong pumasok sa kanyang balat, lumapat sa kanyang katawan. Muntik na siyang bumigay. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng takot, naisip niya ang baryo, ang mga inosenteng bata, ang mga buntis na madalas na nawawala, at ang mga kabataang hindi na nakauuwi. Lahat ng iyon ay gawa ng mga aswang. Hindi siya maaaring umatras. Ang huling laban, dinala ni Elias ang balat sa gitna ng palayan. Doon niya sinindihan ang mga tuyong dayami gamit ang posporo. Walang balikan, Aling Rosa, sigaw niya habang hawak ang balat na nilalaglag. Sumugod ang halimaw, mabilis at gutom. Tumalon ito, sabay abot ng mahahabang kuko. Ngunit bago ito makarating, itinapon ni Elias ang balat sa apoy. Agad itong nagliyab, at kasabay noon ay narinig niya ang malakas na hiyaw ni Aling Rosa. Ang apoy ay hindi lang nagsunog ng balat, kundi pati ng mismong katawan ng halimaw. Nagsimula itong magliyab mula sa loob, pumutok ang mga mata, at kumalat ang usok na kulay itim. Isa-isang nagsilabasan ang iba pang mga aswang, ngunit nang makita nila ang sinapit ni Aling Rosa, nagtatakbuhan silang parang mga daga. Ang ilan ay naglaho sa ere, ang iba na may nagsiksikan sa kakahuyan. Sa wakas, nanahimik ang paligid. Ang pagkatapos, kinabukasan, nagising ang baryo na wala na si Aling Rosa.
Ang iba'y nagtataka, ang iba'y nagdadahilan na baka lumuwas lang siya sa bayan. Ngunit si Elias lang ang tunay na nakakaalam. Nagtungo siya sa balete kung saan una niyang nakita ang balat na nakasampay. Doon, may natagpuan siyang abo. Ngunit sa ilalim nito ay may naiwan pang bahagi ng balat. Hindi lubusang nasunog at doon siya kinilabutan. Kahit abuhin na, bahagyang gumagalaw pa ang balat, parang humihinga. Dali-dali niya itong ibinaon sa lupa. Ngunit bago tuluyang matabunan, narinig niya ang mahinang boses mula rito. Hindi pa tapos, babalik ako. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ang lihim ng balat na nilaglag ay hindi lang tungkol sa hubad na katawan ng aswang. Ito'y koneksyon ng kanilang kaluluwa at kasinungalingan. At sa baryong iyon, hindi pa natatapos ang kababalaghan. Ako muli si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na istorya. Kung may sarili kayong kwento ng kababalaghan, isend ninyo sa tambayancreepy@gmail.com. Hanggang sa muli mga katambay. Ingat kayo palagi at hanggang sa susunod na kwentong katatakutan.